Ngayon bossing, gusto mo ba malaman kung paano mag-validate ng ating Strelak Pro app mga idol? Ikaw, gusto mo ba, namumblema ka ba hanapin yung inyong busy or ano pa man, scope height mga idol? So abangan nyo to at supportahan nyo po yung ating video, and paki-like and share na din po sa mga tropa natin dyan na namumblema din at gusto din pumutok ng long range mga idol. At ipapakita ko dito ang ating idea mga idol, and hopefully makatulong sa inyo, and marami pang tips na kayong dadaanan throughout the video. So medyo mahaba lang, pero sana po worth it yung video natin, and sana po mag-enjoy kayo, at sana po maganda yung kuha na ating video. Thank you. So papasok na po natin yan. Shoutout po ulit sa inyong lahat na sumusuporta sa atin, sa mga nag-sponsor po sa atin. Thank you po ng marami sa inyo. Ayan, Sir Leon Rego, thank you po sa Rebla. Nako, shooter's error po yung nangyari dun sa event, pero very good na din, at mataas po yung aming nakuha ni Mrs. kaysa naman po sa dati naming putok. Ayan, napakalayo talaga. 231 yung points ko, maximum of 250. So kakaunti na lang po, kakaunti na lang. So shooter's error lang po yung nangyari doon. So or hindi matune masyado. Anyway, si Mrs. naman is nakakuha naman ng 223. So dati hindi kami nakakapasok ng 200. Ngayon nakapasok na kami, lagpas pa. So ngayon mga idol, thank you. Shoutout po sa inyong lahat, and kay Robert sa PLW, and Raven 2000 sa PLW, and Oscar Nobles sa tips and tricks nating mga tinuturo sa atin. Ayan, kasama na to mga idol. Ayan, sana po supportan nyo po yung ating video. Pasok na natin yan. Thank you. So ngayon mga idol, magandang umaga sa inyong lahat mga idol. So panibagong araw, panibagong video po tayo ngayon mga idol. Ngayong araw mga idol, may susubukan tayo. So marami sa akin nagtatanong mga idol kung paano daw nga ba mag-validate ng ating Strelak Pro app. Ayan, kasi siyempre naguguluhan din, lalo na sa scope height, sa BC mga idol, yung ballistic coefficient na hinahanap ng app mga idol. So, isa pang hinahanap ng app mga idol is yung twist rate ng inyong barrel. So, ilan nga ba yung inches bago maka-isang revolution yung inyong projectile sa loob ng inyong barrel. Ayun. So, dito mga idol, yun ang problema ko dito. Wala tayong item o gamit para makahanap tayo ng ating twist rate. Pero ito mga idol, dati nakuha ko to mga idol, 1/16 ito. So 1/16 ito, 19 inches barrel mga idol, Nimrod. So 1/16 ito dati nakita ko. So doon na lang ako mag-base mga idol. Then dito naman kailangan natin mga idol yung chrono, kasi kailangan din natin dito yung average velocity ng ating unit o yung projectile natin, yung putok niya mga idol. So kung halimbawa nakatune na yung unit mo, so ready to validation na po yan. So ngayon kakabit ko yung ating scope, at isa pa yung kailangan natin dito mga idol is yung scope height po. So scope height ng ating gitna ng barrel, then gitna po ng ating scope. So sukatin natin yan. Yun ang mga kailangan natin dito. So para makakuha tayo ng validation. Dito sa diskarte ng validation dito mga idol, yung gagamitin natin dito is 3 distance lang po. Meron tayong 0 distance, yung 30 meters or 30 yards, kung ano man ang malagay ko doon, kung anong distance, yun ang gagawin natin 0. Then yung far distance natin siguro mga 50 to 60 yards. Then yung closest distance natin siguro mga 10 to 15. Dapat meron tayong ganung tatlong distance mga idol. So isang distance lang unang gagamitin ko, yung magsisiro ako. So pag nasiro ko na mga idol, doon ko na paglalaroan sa close and long range yung ating patama, kasi every time naman na iikot ko yung ating torres papunta dun sa 0, is babalik po siya dun sa kung saan tayo nag 0. So hopefully ganun yung mangyari. Then ito pong gagawin natin ngayon mga idol, mas maganda dito, mas malayo po yung inyong pwedeng gawing distance nung power distance nyo. Mas malayo, mas maganda. So pero lagi tayong merong close range, kasi yung gagamitin natin dito, pag doon tayo puputok sa malayo mga idol, yung hahanapin natin doon is yung BC o yung ballistic coefficient mga idol ng ating projectile. Lalo na kung parehas nyo na hindi nyo alam yung inyong BC, kasi yung BC po nagbabago po yan, depende po sa inyong velocity. So sabihin natin lahat tayo user ng 18 grain, pero pag pinutok ko yung 18 grain mga idol ng 600 fps, iba po yung lalabas na kanyang BC.
Iba din po yung lalabas niya sa 950. So, na-guess nyo na yan mga idol. So, ngayon kakabit ko to and susukatin ko yung ating scope height. And habang nag-zero ako or mag-zero ako mga idol, sabay ko na rin yung chrono para makita ko yung ating velocity. So, hahanapin na rin natin dito yung average velocity ng ating projectile. So, hopefully makuha natin to mga idol at matama natin. So, ito mga idol, isang diskarte lang para mahanap nyo mga idol yung inyong validation. So, ito mga idol, example ito. So, mas maganda talaga pag malayo yung inyong target. Katulad nito, gamit natin, mataas po yung scope natin. So, medyo hindi siya ganong mag-drop mga idol pag ganon sa distance. So, mga 50, mga ganyan. Hindi siya gaanong nag-drop. So, mas maganda mga idol, makikita natin talaga yung talagang arc na ng ating projectile. Doon natin kasi mas maganda mabasa yung ating ballistic coefficient mga idol. So sa inyo mga idol na gustong subukan nyo na mas malayo, mga 100 yards mga idol, mas maganda. So sabihin natin hindi naman accurate yung patama nyo sa 100 yards, at least magkakaroon kayo mga idol ng idea kung saan na ng inyong reticle bumabagsak yung inyong projectile. So doon makukuha mo yung inyong DC. Then at least parang halimbawa nag-groupings ng parang 3 inches. So center to center groupings na lang yung hanapin nyo. Then yun yung kunin yung drop nya. So ayan. Kasi pwede nyo sukatin yan from point of aim, then sa drop nya sa inyong reticle. So pwede nyo yung sukatin mga idol. Gagamit tayo ng Sterlock app. Lalagay ko yung screen record para makita nyo kung paano natin gamitin yan. Paano natin hanapin yan. So, ito. So, lagay ko lang ito at unahin na natin mga idol habang nandito ako. Unahin ko na yung scope height. So, yung scope height natin. So, kahit hindi na ako is oh shit. Oh, wala pala akong mic kasi hindi yan, phone. So, yun. Hindi na ako mag-screen record mga idol, sasabihin ko lang sa inyo kung paano nyo hanapin yung inyong scope height dito. So ang gagamitin natin mga idol is magagamit tayo ng isang caliper. So itong caliper mga idol, i-convert ko to or ililipat ko to mga idol into mm muna. So zero ko lang kasi ito pala yung zero. Ayan. So mm muna. Then calculate natin yan. Gamit tayo ng calculator mga idol. So ayan. So itong outside diameter ng ating scope. So meron tayo ditong 53 mm mga idol. So 53 mm plus yung ating outside diameter ng ating barrel. So ayan. So meron tayo ditong 15.91. So, 15.91. So, i-add natin yung dalawa. Ngayon, equals 68.91. I-divide natin to sa dalawa. Ayan. Okay na tayo sa division nito. Ngayon, susukatin natin ito, mga idol, na distance dito sa gitna. So, na-divide ko na yung dalawa. So, ito na lang. So, ito mga idol is 30.50. So, plus 30.50. Ayan. So, lumabas sa atin 64.955 mm. So, ngayon hahanapin ko to dito mga idol. Yung 65 na lang mga idol para sigurado tayo sarado. Paglalaroan naman natin yun mamaya. So, hanapin ko dito yung 65. Ayan. Ngayon, i-convert ko to into inches. So, lumabas sa akin dito is 2.56 mga idol. So, tandaan nyo yan mga idol, 2.56. Mamaya, papunta natin din sa ating Sterlock app at gagamitin natin yan sa ating screen record para kung alam nyo kung saan natin ilalagay yan. So, shoutout nga po pala sa inyong lahat mga idol. Ngayon, lalagay ako target dito. Bahala na kung saan ko malagay dyan. Then, sukatin ko na lang ng rangefinder. Then, ilagay din natin dito sa input natin. Tingnan natin kung tatama ito ang gagawin nating experiment or tutorial mga idol. So
tingnan natin kung gagana ito. Then siguro kung ano man na makita natin dito mga idol, kasi yung talagang major dito na hahanapin ko sa ganitong distance is yung tamang scope height mga idol. So dapat yung putok natin mga idol sa close range, kaya natin mag-dial na 0 pa din siya. So yung long range kasi pwede tayong bigyan talaga ng ibang BC, gawa ng masyado pang medyo flat pa yung ating travel ng projectile papunta doon. So hindi pa po siya nagkakaroon ng arc. Mas maganda, subukan natin mamaya siguro dun sa 100 kung kaya natin makatama. Pakita lang natin kung saan talaga siya nagda-drop. Sa binibigay na dial ng ating Strelak app, then sa drop. So pag gano'n nangyari, subukan natin ayusin yun mga idol sa BC. So para makita din natin kung kaya na natin mag-hit. Just in case na may makita ako dito kung ano-ano na pwede natin patamaan mga idol. So try lang natin yun. So dito, ito lang muna ang example natin para sa inyo. Ayan. Stay tuned lang mga idol. Lalagay lang ako ng target doon and diretso na tayo. So ayun mga idol, nakaready na din ako. Nakaready na din yung ating zero distance. So yung zero distance natin mga idol is 32.5 yards. So yards tayo. Record ko lang ito. Okay. Recording. So yards tayo mga idol, lalagay natin dito sa ating scope. Zero distance is 32.5. Yan. So hopefully tama ito. Then ito po yung dito nyo po ilalagay yung inyong scope height 2.56. So kung nakikita nyo yan mga idol, nandyan po yan. So ayan. Ngayon meron tayo ditong distance. So hindi ko muna gagalawin to kasi magsisiro lang ako. So tingnan natin kung ano ang magiging result ng ating. So hindi na natin dito gagamitin yung ating caliper. Pwede na natin yan isang tabi. So zoom ko lang para dito natin. So ginagalaw ko yung aking ulo mga idol just to make sure na wala po tayong parallax error. So kailangan din natin yan. So dito tayo try natin mag 0. Tingnan natin. So parang mataas yung ating patama. So di ko nakita yung velocity. And at the same time meron po tayong chrono just in case para makita na natin yung ating velocity, average velocity. So 889.5. Sige. Bigyan natin to ng mga 5 shots. So nag-1 hole tayo sa ganitong velocity. Pero hindi po siya nakatune. Ano yan eh? Nag 874 po tayo. Ano? So 876. Pero magandang patama mga idol. Yan o, ganda ng patama. Halos manod. So Nimrod po yan. So adjust natin itong ating scope. Make sure na naka-0 tayo para pag nag-validate tayo mga idol, yung maganda yung ating patama or maganda yung ating makukuha ng result. Okay. Okay. So nag-0 na. Nagkaroon tayo doon ng A60 plus. Okay, pero nag-iba na yung ating patama mga idol. Okay lang. May hangin eh. Yan, so nasa 0 na po tayo. So okay na ito. Gagawin ko lang dito mga idol is i-set na natin yung 0 natin dito para hindi na natin yan galawin. Yan.
So ngayon, yung gagawin ko mga idol, iurong ko na yung ating 0 kasi alam na natin naka-0 na sa 32.5, so hindi ko na gagalawin yan. Iurong ko na yan mga idol na malayo, so siguro mga 50-60 try ko. Tapos maglalagay ako ng isang target dito sa malapit. Yun ang magiging near distance natin. So hopefully makikita ko lagi sa chrono mga idol yung ililipad natin kasi medyo may play yung ating velocity pa. So meron tayong na-encounter na 864. So try natin to mga idol euro. So stay tuned lang mga idol. So yun mga idol, na-compute ko pa lang yung ating average velocity. So yung average velocity natin is 871.73 mga idol. So ito, punta tayo dito sa ating Strela Cup. Meron tayo dito target na 54.4. So 0.4. Tapos average velocity natin dito natin nilalagay. So 871.75 ba yun? Nakakalimutan ko. 871.73. 871.73. Okay. So ayan. So inano ni Strela na 872. Okay. So try natin ilagay dito yung 54 yards. So sabi dito mga idol, meron tayong dial dapat na, pero kung nakita niyo yung BC ko dito mga idol is 0.075. Ayan. So meron daw tayo dial na 2.2. Okay, 2.2 MOA. Ayan. Okay, recording 53. So bigyan natin ng isang dry fire. Okay, kasi nakita ko kanina masyadong mababa yung ating so wala tayo dito na pwede natin mapapasukan. Ito na lang. Ito. Try natin kung papasok tayo dito. Okay, that's bad. So 866 velocity noon. Okay, 854. So bumaba tayo. Pero nasa 3,000 plus pa ako. Okay. Okay, pumasok ulit sa butas. Ipa. Bago tayo mag-adjust. Okay, so nandun talaga siya mga idol. Meron pa akong isa. Okay, so kung nakita nyo halos may mga 1 hole tayo dun sa 54 yards. Anyways, gagawin natin dito mga idol is pupunta tayo dito sa parang may curve. Yan, slope. So type natin dito. So palagay ko ay mali. Hindi ko kasi na lagyan. Dapat nalagyan ko ng pellet habang sinisiro natin. So ilagay ko muna sa 2.5 mga idol. Tapos try natin kung nandun na tayo sa sinasabi niyan dapat na zero natin. Para makompute natin yung BC. So dito ulit tayo, hanapin natin yan. Okay, medyo mababa pa. So single load lang ako muna. Okay, so parang konti na lang. So parang nasa 2.8 yung ating elevation dapat. Okay, so may flyer na tayo dito ngayon. Anyways, hindi ko pala na-record. So anyways, kunin lang natin ito. Ayan yung tama natin. So ulitin ko na lang para sa inyo. Dito tayo mag-aim sa taas. So natamaan natin yung target. So nag-move ako ng nasa 2.8
2.6, 2.5, 2.6. Okay? So, roughly nandyan siya mga idol pag nag-relax na yung ating reg. Okay, meron lang tayo sigurong plier. Isa pa, last one. Okay. So, parang may plier pa rin talaga. Hanapin natin na bumalik siya doon mga idol at nag-iba po yung ating velocity. Pero halos pantay naman na to. So, halos pantay na to mga idol. So, dito na ako magsisettle muna. So, binigay sa atin dito lang natin ito. So, ang binigay sa atin dito mga idol is 2 point something 60, something 2.5, 2.50, gano'n. Try natin dito, click yung BC sa taas, tapos 2.50 or 55. Lagay natin sa 55. So, meron tayong BC mga idol na 0.047. Ayan. So, yung calculation na ng ating Strelak app is nasa 2.5 MOA na po yung ating travel doon sa distance na yon. So, hanap tayo, may nakita ako dito mga idol na 66.7 yards. Try natin itong 66.7. Calculate 5.2. So, try natin lang try lang natin. Meron kasi ditong dahon na subukan lang natin kung kaya natin at least maging close 2.2. Ano? Or 6 yards. Ito na lang siguro. Nag-iisa. Yun. So, na-hit natin mga idol. Ito yung tama. Bigyan pa natin ng isa. Ngayon, hindi pumasok at nag-hold ako sa aking wind. Isa pa, okay lang yan. Okay, dito na lang tayo sa ito. Ayan. So, nakita niyo yung travel ng ating projectile is okay na. Okay na. So, ngayon, yung gagawin ko naman is, dito naman tayo sa close range. Try natin kung kaya natin tumama sa close range, mga idol, sa, ano ba to? 13.6 yards, mga idol. So, patayuin ko lang, lagyan ko lang ng kalang yung ating box. At ba? So, ayan, stay tuned lang. Punta tayo, start. Ang laban Pacquiao. Pwede ka na? So, ayun, meron na tayo dito mga idol na close range. So, ayun, balik lang natin to sa 0. Kasi, syempre, maghanap na tayo ng bagong point of impact. So, meron tayo dito 13.6. Tama ba? 13.1 pala. So, 13. Okay, calculate. So, meron tayo dito 6.6. So, hopefully, makikita sa ating camera. So, bawasan ko lang ng pinakamababa yung ating magnification para hopefully, makita po sa ating recording. So, ito papakita ko sa inyo dito mga idol yan. Ito po dapat yung ating point of impact. So, upon sa ating Strelak, sa close range, ganito po yung kanyang point of impact. So, pag halimbawa nag-dial tayo ng turrets, so magiging 0 dapat yan. So, unfortunately, meron po tayong mga manok dito sa ating target. Anyway, bigyan natin yan.
Lilipad naman yan. So, ayun. Try natin kung tama yung bigay ng spray lock. So, tama po yung binigay sa atin ng spray lock up. So, tama po yung binigay sa atin na spray lock up, mga idol. So, try natin i-dial ito para makita natin yung point of impact. 6.6. Hopefully nakikita dito sa ating scope cam, hindi malabo kasi napakalapit. So sige, ito na lang na tinamaan na yung birahin ulit natin. So nag-dial ako ng 6.6, dapat center tayo dito sa 13 yards. Ayun, center na. Isa pa nga. Okay. Halos di na gumagalaw yung butas, mga idol. So just in case, mga idol, na hindi po tama yung inyong patama doon, halimbawa mataas o mababa, pag pinaglaruan nyo po itong ating scope height, mga idol, nakikita nyo yung 2.56. Pag binawasan nyo yan, mga idol, tapos o dagdagan, mga idol, maglalaro po dito yung inyong reticle point of aim. Ito po, maglalaro po ito, mga idol. Makikita nyo dyan, tataas o bababa. So, mahahabol nyo yan dyan, mga idol, kung nasaan. Then after that, mga idol, balik naman po kayo dun sa ating malayong distance. So, in my case, mga idol, nangyari kasi, sinukat na natin yung ating scope height. So, tama yung scope height natin. Tama yung na-input natin na BC, mga idol. Tama din yung ating velocity, mga idol. So, hitting targets tayo ngayon, mga idol, from 13 to 66 yards. So siguro sa scope ka, mga idol, mag-record ako ng hanggang 100. Try ko dito kung kaya ko makita yung 100 dito sa mesa. Subukan ko, mga idol, then try natin i-dial. Try natin kung tatama tayo at kung tama po yung bigay ng ating app, mga idol. So shoutout po sa inyong lahat. Sana po may natutunan kayo dito, mga idol, sa mga nahihirapan po maghanap ng inyong BC. So, ganun kung nakita nyo, mga idol, yung ginawa natin, naggumawa lang tayo ng random BC or point something, tapos kinorek na lang natin down range, mga idol. So, pwede po yun mangyari gamit ang Sterlac Pro app. So, kailangan nyo lang bayaran talaga yung app. Hindi ko alam yung free kung mayroong BC calculator, pero yung Pro app, meron po siyang BC calculator. So, tandaan po, kahit same pellet, same projectile yung gamit nyo, basta iba yung velocity nyo, iba po yung inyong BC. So, dun po yan maglalaro. So, make sure na tama po lagi yung inyong ballistic. So, sa atin na i-correct natin yung ating velocity. So, 871. So, good groupings naman yung patama natin. So, binigyan tayo ng halos 1 hole kanina dito sa 54 yards. Then, hitting targets naman tayo at 66 yards. So, gamit po yung Nimrod na ating kinonvert. Ayan. So, shoutout po nga pala kay Sir Nilo. Ayan, kahanting kami kanina. Olas na naman, mga idol. So, namata sana kami. So, binabaan kami ng pato. Unfortunately, akala ko may pellet ito. So, naiputok ko na pala yung pellet niya, mga idol. So, pintukan ko yung pato. Wala. Walang bala. Anyways, wala kaming naiuwi, mga idol. So, stay tuned lang, mga idol. Try natin ito sa malayong distance, mga idol. Subukan natin kung tatama pa rin tayo sa ating target. So, hopefully kita ako dito. Ayan. So, yun, mga idol, unfortunately, gusto ko sana, mga idol, pumutok na ma-validate ko sa malayo. Unfortunately, mga idol, hindi po natin makontrol yung wind. Ang lakas po, grabe. Halos mabuwal yung kamote dun sa distance na yun. So, 94 yards sana. So, nakatama lang siguro ako isa, pero hindi natin nakikita. Hindi po siya nausok yung semento. So, narinig ko lang siya na tunog, pero hindi ko po siya makita. So, sa mga gustong sumubok dyan, syempre, kailangan nyo po yung validation nyo. So, isang tip lang, kung gusto nyo mag-validate ganitong wind,
wag niyong sabihin natin, wag kayong hindi pwedeng tiwalaan yung long range. Kasi magkakaroon po tayo ng effect regarding po sa wind call. Kasi pag ganito mga idol na right to left yung wind natin, pwede pong yung projectile natin is umakyat, tumaas. Pag left to right, yung projectile natin pwedeng bumaba. Pag galing naman sa unahan mga idol, yung projectile natin is pwedeng bumaba. And pag galing sa likod is pwede umakyat. So, hindi nyo po malalaman yung inyong magandang groupings sa ganong distance. Pero, pwede nyo rin try sa putik. Halimbawa, sa putik, just in case lang na talagang ginigigilang ka na, talagang gustong gusto mo na, pwede din yon. So, pero syempre, magkakaroon tayo ng malaking error ratio na hindi po tayo makakapag dead center basta-basta. Then, syempre, titingnan din natin kung hanggang saan lang po kaya accurate yung inyong unit. Kasi kung hanggang 70 lang, 80 wasak na, so wag na tayo mag-validate dun sa 80 para hindi na tayo maguluhan mga idol. So dun lang tayo sa distance na kaya ng ating unit. So ayun mga idol, maraming salamat po sa inyong lahat mga idol. Thank you. Sana po may bago na naman po kayong natutunan sa ating ngayon mga idol. Ayan, so shoutout nga po pala kay Sir Leon Rigo. Thank you. Kay Sir Oscar Noble, kay Sir Raven 2000, kay Bluebert, and marami pa pong iba. Ayan, sa mga sumasali po sa ating mga parapol mga idol, thank you. Ayan, yung night vision na CY800 po natin sa mga naghahanap po noon at gusto po makagkaroon ng ganon, pinaparapol ko po yun ngayon mga idol. So sali ka na mga idol, meron pa po akong 40 slots para po sa inyo mga idol. So 260 per slots lang po yun. Binibitawan ko na po siya at kailangan natin ng budget. So sana po mailarga na natin yon mga idol at marami pa pong iba. So hopefully marami pa po tayong maipapasok dito na magagandang klaseng item mga idol. Yung mga gara mga idol na gusto natin ng mga gamit, yun ang gusto natin ipasok dito. Medyo nga lang talaga masakit na sa bulsa, pero siguro naman lifetime use naman yun. So doon naman ang nagkapalit nun mga idol, pang matagalang gamit. So yung CY800 natin na Hembaker mga idol, napakaganda nun mga idol. Bibitawan ko lang mga idol, kailangan ko ng budget para bumili ng bagong scope natin mga idol. Kasi yung scope natin, kung napapansin nyo sa lahat ng vlog natin mga idol, meron na po siyang itim na mga dots sa gilid. So hindi ko po alam kung ano nangyayari doon mga idol, kasi malinis naman po yung harapan tsaka yung likodan, yung salamin ng camera. Pero hindi siya camera mga idol, hindi din dito sa scope cam, kasi kahit wala po siya, ganun talaga yung nakikita ko, sinisilip ko siya, ganun talaga. So palagay ko sa loob, sa internal po. So kailangan ko magpalit ng scope, tapos babaklasin ko to, para at least kung masira ako man, meron akong isa. So tiyaga ko muna ito hanggang ngayon. Ngayon mga idol, maraming salamat po sa inyong lahat mga idol. Thank you. Hanggang dito lang. Take care. God bless. Peace out.